sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sa Kanya. Walang imposible sa Diyos. Taglay umay kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa niyang lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sa Kanya. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, isang mabiyaya at makulimlim na umaga po sa lahat ng ating mga kapatid mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Araw po ng Martes, araw ng ating paglilingkod at pagninilay-nilay ng kanyang mga salita. Kaya halina po kayo mga kapatid at muli po nating pagsaluhan ng kanyang mga salita. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao nalalayo, sa Kanya'y nawawagaling. Praise God! Hallelujah! Purihin ang Diyos na buhay. Muli naririto ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Darena. Sa inyo po ay patuloy na nag-aanyaya. Samahan po ninyo akong muli sa loob po ng isang oras ng ating pong pag-aaral at pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Praise God! Mga salitang sa ating po'y patuloy na nagbibigay ng lakas at tibay at tatag ng ating mga buhay pananampalataya at patuloy na sa atin po ay nagbibigay ng pagkilala sa ating Panginoong Diyos sa isang malalim at biblikal na kaparaanan. At ngayong araw na ito mga kapatid, muli po nating asahan ang Diyos ay dadaloy at kikilos sa ating kalagitnaan at ating dalhin ang kapangyarihan ng kanyang salita sa ating mga buhay. Praise God! Hallelujah! Glory, glory to God! Purihin ang Diyos na buhay! Kapangyarihan niya'y dakila. Ating pong laging aalalahanin mga kapatid na ang tao hindi lamang sa tinapay na buhay kundi sa bawat salita ng Diyos. Ang kanyang mga salita ay ang ating pagkain espiritual. Ito po ay patuloy na magtutulot sa atin ng kalakasang espiritual, paglago, pag-unlad ng ating mga buhay pananampalataya. Kaya ano pang ating inihintay mga kapatid, atin na pong ipag-anyaya ang ating gawain sa lahat ng inyong mga kakilala, sa lahat po ng inyong mga kaibigan, kapamilya, kapatid, kapuso, o kung sino man ng mga mahal ninyo sa buhay na nais po ninyong hatiran ng mabuting balita ng kaligtasan. Nais ninyong ang kanilang buhay ay mabago at
at sila po ay makakilala sa ating Panginoong Diyos na buhay. Glory to God. Usapan ang tungkol sa sinasabi ng banal na kasulatan sa takot. Praise God, dalawang uri at dalawang klase ng takot na binabanggit sa Biblia. Praise God. Mahalaga pong pag-usapan natin ito sapagkat alam naman po natin kung ano ang naidudulot po ng takot sa buhay po ng isang tao. Praise God. Importanteng maalaman natin kung anong uri at klase ng takot ang dapat nating pairalin sa ating mga buhay. At dito'y malalaman natin kung ano po itong dalawang klase at dalawang uri po ng takot. Praise God. Pero bago po natin pag-usapan yan mga kapatid, ay tayo po muna ay dumako po sa ating pong panalangin. Muli nating kanyayahan ang kanyang banal na espiritu na tayo po ay pangunahan ngayong umaga nito. Praise God. Kalimutan na po muna natin yung ating pong mga ginagawa. Bitawan po muna natin kung kayo man po ay naghahanda ng inyong mga agahan. Ang iba ay naghahanda na sa kanilang mga pagpasok, sa kanilang mga trabaho. Praise God. At tayo po ay lumagay muna sa diwa at presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. O aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa araw na ito na iyong ipinagkaloob sa amin. Nabiyayaan po kami ng isang panibagong umaga, isang panibagong araw na idinagdag mo sa aming mga buhay dahil kami ay sinamahan ninyo at ginabayan sa buong magdamag ng aming pong pagtulog at kapahingahan. At ngayong umaga, Ama, kami po ay lumalapit muli sa iyong banal na trono upang aming makamit ang mga awa at tabag sa panahong kailangan namin ito. At sa oras po ito, naririto po kami upang paglingkuran ka sa pamamagitan po ng aming sama-samang pag-aaral at pagninilay-nilay ng iyong banal na salita. At dalangin ko po, O Diyos, na ang iyong banal na espiritu ang sa amin po ay manguna, pagharian kami, turuan kami sa katotohanan ng iyong mga salita at iyong pong marapati na ang kapangyarihan ng iyong salita ay muli po naming maranasan sa aming mga buhay. At kami pong pusong sumasampalataya at nananalig, Panginoong Diyos, na mayroong magandang mangyayari sa amin sa araw na ito sapagkat ang salita mo ay buhay at makapangyarihan. Pagpalain po ninyo ang bawat isa na nakatuon sa programang ito at ako na yung lingkod ay gamitin nyo lamang instrumento, Panginoon. Napatan po ninyo ako ng kaalaman at karunungan upang maihayag ko ang iyong salita ng ayon lamang sa iyong kalooban. Gamitin din po ninyo ang aking mga kapatid upang maibahagi po nila ang aming gawain, ang programang ito sa lahat ng kanilang mga kakilala upang sa gayon ay sama-sama po naming maisulong ang kaharian mo, Panginoon Diyos, sa mundong ibabaw na ito. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi lamang po ng Amen, Amen, and Amen. Praise God, Lord God, Hallelujah, Hallelujah. Ang presence ng ating mga kapatid na ngayong umagang ito ay nakasubaybay na at nanonood na, naka-live streaming na ang ating mga kapatid mula po sa Alberta, Canada. Binabati natin ang isang mabiyaya at mapagpalang hapon o gabi ang ating mga kapatid, Sister Memia Tupas Tapulaw at gayon din kay Brother Maxi Tapulaw. Praise God! Hallelujah! Isang maligayang panonood po sa ating programa mga kapatid at gayon din sa inyong mga kasamaan dyan, kina Donna, Diana, JR, Maxine at Mia. At dito naman po sa Admiral, praise God sa may
dito po sa bandang kumbaga Aristocrat Village, praise God, kay Brother Francis. Chef Francis, ano ang ating pong menu ngayong umagang ito para sa tanghalian? Good morning sa iyo kapatid, at kay Sister Ningneng Moreno Ragasa, at kay na Prisian at Gowan, Luisa at Gretz at Peya. Ang gagawin na inisip ng tapusin. Ay, binabati rin natin ang isang mabigat mapagpalang umaga mula sa Pandi, Bulacan. Sister Rose Sabila, kumusta Sister Rose? Wala bang baha dyan sa bandang Pandi, Bulacan? Praise God. Good morning sa iyo kapatid, at sa iyong mga magulang, kina Kuya Rolly at Nanay Minda Kawelan, sa iyong asawa at mga anak, at gayon na rin sa iyong mga kapatid na sina Ruby at Apple Kawelan. Dako naman tayo sa bandang South, praise God. Binabati natin mula po naman sa Ligas, Bacoor, Cavite, Brother Lloyd Nebres, sa Balcar, Sadiq Lloyd Nebres, alhamdulillah, dalay ko ng Diyos sa kanunay sa Malaikum, praise God. Happy viewing sa iyo, Sadiq, at gayon din kina Lloyd LA, at gayon din kay Adriana, Judith, kina Leiza at EJ, at gayon na rin sa iyong kapitbahay diyan kay Sister Emmy Diaz. Good morning Sister Emmy, at kina Jonah Ivy at Reds na mga naka-work from home, praise God, at sa iyong apo na si Rayhan. Makulimlimang panahon, ilang araw na mag-iisang linggo ng makulimlimang panahon po para yung ulan, praise God. Kaya ingat-ingat po sa mga sakit na dinadala ng masungit na panahon na ito mga kapatid. Huwag kalilimutang uminom palagi ng vitamin C, kumain ng maraming prutas para hindi dapuan ng mga sipon at ubo, praise God. Medyo may kamahalan ng mga prutas, pero mas mahal ang ma-confine sa ospital, praise God, hallelujah. Ay, mula naman po sa Madrigal Compound, Las Piñas, binabati natin Sister LD Bembiay. Good morning sa iyo kapatid, at sa iyong buong sambahayan. At dito naman po sa Talon 1, binabati natin si Mami Lady Ignacio. Good morning Nanay Lady. At kay Sister Lorna Gonzales, ano ang iyong almusal, nanay, praise God. Okay, kay MC Betchay, binabati rin natin, at sa iyong buong sambahayan, Sister MC Betchay, good morning sa iyo. Wala kayo, wala ang inyong buong sambahayan ng Sunday, praise God, purihin ng Diyos. Brother Fred Lopez and Sister Lori Lopez, good morning. Walang biyahe, Brother Fred. Praise God. Kina Angel Jello at Sophie Amber. At ganoon din mula naman po sa Pandacan, Manila. Binabati natin Sister Lorna May Herrera. Good morning, Sister Lorna. At sa iyong buong pamilya diyan sa Pandacan, Manila. Isang mabiyat mapagpalang umaga rin kay Architect Leo Rosas at Sister Nene Lourdes Rosas ng Pag-ibig Homes, Talon 4, Las Piñas. Good morning sa inyong mag-asawa. At mula naman po sa Cavite City, good morning Teacher Risa Cayetano Valdez at sa iyong asawa na si Totoy Valdez. Kumusta na si Brother Totoy Valdez, sa Molino, Bacoor, Cavite, binabati natin Sister Mirna Tabares Makuta. Good morning Sister Mirna, at sa iyong buong pamilya, praise God, hallelujah, purihin ng Diyos na boy. Good morning po Pastor, di ko alam kung sa akin lang may echo po kayo, nagdo-double po salita niyo at mahina po dating na salita niyo, pero yung sound po loud and clear, alright? Doon po sa iba natin mga kapatid, meron bang echo? At nagdo-doble ba ang aking salita mga kapatid? Ay, sinigang na isda po Pastor, at inihaw na baboy. Oy, sarap, Sinigang, magpartner, tsaka inihaw na baboy, Praise God, hallelujah. Nakakagutom naman yan.
morning din sa aking Kapit Village. Praise God, hallelujah. Sister Frances Painsan at kay Lambo Ching. Puri ng Diyos, hallelujah. At kay na Bernice at Prisha. Happy viewing, Sister Franz, ha? Praise the Lord, hallelujah. O, wala naman daw po, Sister Rose Abila. Maliwanag daw po, ha? Praise God, hallelujah. Wala daw pong trouble. Baka ang signal nyo dyan sa inyong lugar, dyan sa Pandibulacan, ha? Praise God. Ay, nasa dialysis ngayon si Brother Totoy Valdez, ha? Praise God, hallelujah. Naway pagpalain ng Diyos ang iyong kalusugan, Brother Totoy Valdez. Praise God, hallelujah. At ikaw ay patuloy na pagpalain ng Diyos ang iyong mga pangangailangan para sa iyong dialysis, kapatid. Ha? Praise God, hallelujah. Okay, ngayong umaga mga kapatid ay dadako na po tayo sa ating pong paksa at sa ating pong pag-aaral na ating pong pinamagatan na dalawang uri ng takot na sinasabi po sa Biblia. Dahil dito po makikita po natin kung paanong binabanggit mula sa banal na kasulatan ang dalawang uri ng pagkatakot. Napakahalagang ito ay ating napag-aaralan at ating pong napag-uusapan sapagkat alam naman po natin ang idinudulot po ng isang uri ng takot sa buhay ng ating mga kababayan at maging sa atin na rin po mga kapatid, ano po, ay malaki po ang naidudulot ng ganitong klase ng takot. Kaya nga dapat po nating alamin kung anong uri at anong klase ng takot ang dapat na naghahari sa ating buhay. So praise God. Ang una po mga kapatid na takot dito ay isang ito po yung tinatawag na kumbaga ay kagamit-gamit o yung tinatawag na beneficial na takot na dapat nating pakanasain sa ating buhay. At ang ikalawa naman po ay isang klase ng takot na hindi nakatutulong at dapat nating paglabanan. Dapat nating iwaksi at dapat na ito ay hindi maghari sa puso ng bawat isa sa atin. Praise God. So ating munang pag-usapan yung pong unang uri ng pagkatakot na tinatawag dito ay yung pagkatakot natin sa Diyos. Praise God. Ang pagkatakot na ito mga kapatid ay hindi nangangahulugan na takot tayo sa isang bagay. Praise God. Kung kayo po ay praise God, bago po natin ipagpatuloy ay pakipindot lang po muna yung share button po natin. Atin muna po munang ibahagi po yung ating gawain ng sa gayon ay marami pong mga kapatid natin ang makatanggap ng pagpapala at biyaya ng Diyos mula sa kanyang mga salita. Praise God. Hallelujah. O, konting lakas daw ng volume, sabi ni Brother Lloyd. Okay, nakatodo na yung aking volume eh. Hallelujah. Praise the Lord. Wala nang isasagad. Praise God. Hallelujah. Okay? So, share na po muna natin mga kapatid upang sa gayon mas marami po ang makinabang sa ating pong pag-aaral. Nang sa gayon ay mas marami ang pagpalain sa ating pong ginagawang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Okay? Praise God. So, dito po makikita po natin yung banal na pagkatakot sa Diyos. Ito po ang ibig sabihin nito'y paggalang sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kaluwalhatian. Sa ibang salita, ang pagkatakot sa Panginoon ay ang pagkilala po sa kung sino ang Diyos na nagmumula sa pangunawa sa Kanya at sa Kanyang mga katangian. Yan po mga kapatid, ang isang uri ng takot. Ang takot na ito sa Panginoon ay magdadala po ng maraming pagpapala at benepisyo. Yes, yan po ang isang makikita po natin dito mga kapatid, no? Ito ay pasimula ng karunungan at ng mabuting pangunawa. Yan po ang binabanggit po ng aklat ng mga awit mula po sa kabanatang 100 at mababasa po natin dito mga kapatid kung papaanong tayo ay magkaroon ng pakinabang. Ano po? Praise God. Sa klase o sa uri ng takot na ito, sa 111 at talata po ay 10. Praise God. Ganito po ang ating mababasa. Ano po?
Ang sinasabi po rito, ang pagsunod at paggalang kay Yahweh ay simula ng karunungan. Okay, maliwanag po, simula ng karunungan. Taong masunurin, pupurihing lubos, purihin ng Diyos magpakailanman. So, maliwanag po yan mga kapatid. Ano po? Na binabanggit dito sa salitang English po mga kapatid, ganito po ang sinasabi. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All those who practice it have a good understanding. His praise endures forever. So, ano sabi dito? Pasimula ng karunungan. Ito po yung unang uri at unang klase ng takot na dapat na mag-umiral. Umiral sa ating puso. No? Pasimula ng karunungan at ng mabuting pangunawa. Yan po. At sabi naman po ng Kawikaan 1:7, ganito naman po ang binabanggit po sa Kawikaan 1:7. Praise God. Ang sabi po rito mga kapatid, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Alright? Alam nyo, magkaiba po pakinggan po ninyo ito maigi. Malaki ang pagkakaiba ng knowledge and wisdom. Hindi po ito magkatulad, mga kapatid. So, sa makatwid, sinasabi rito, hindi lamang wisdom ang idinudulot ng pagkatakot sa Diyos, kundi maging knowledge po, yung pong kaalaman. Alright? Praise God. Ano ba ang pagkakaiba, Pastor, ng wisdom sa knowledge? Alright? So, ilagay natin sa isang simpleng paliwanag at simpleng ilustrasyon. Yung wisdom and knowledge. Praise God. Alam nyo, mga kapatid, pag sinabi pong knowledge, yung bang meron ka, lagay ko sa isang maigsing kwento. Meron po akong isang pinsan na family doctor. Ano po? Family medicine po siya, general physician. Okay? Maalam siya sa mga, kumbaga marunong siya, meron siyang karunungan sa sa mga tungkol sa mga medisina na pwedeng magpagaling sa ating mga sakit at karamdaman, at alam din niya kung ano ang mga mabubuti at masama sa ating mga kalusugan. Ipinapayo niya, no? Okay, nagpapayo siya na ang alak ay nakasisira ng baga, ang paninigarilyo ay nakasisira ng bagar, na ang alak pala ay nakasisira ng atay, ng ating mga liver, okay, at ng kidney. Ganun din po ang paninigarilyo nakakasira ng baga. Ano po? So yan ay napag-aralan niya. So meron siyang wisdom, no? Pero pagdating sa knowledge, iba na po mga kapatid. Bakit po? Kasi yung nalalaman niya tungkol dito, hindi ho niya, no, na i-apply sa kanyang sarili. Bakit po? Kasi yung ipinapayo niya na bawal ang ganito, masama ito, ay siya niyang ginagawa, mga kapatid. So, malinaw po iyon, mga kapatid. Meron siyang wisdom, but pagdating doon sa kaalaman tungkol sa pag-a-apply nito sa ating buhay, hindi niya po ito na isasagawa. So, pag sinabi pong wisdom, alam mo kung ano yung dapat mong gawin. Pag sinabing knowledge, no, yung bang alam mo na ito'y makasasama sa iyo, hindi mo dapat gawin, mga kapatid. Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? Ipinapayo niya na makasisira, pero ito pong pinsan kong ito ay napakalakas din po naman niyang manigarilyo bilang isang doktor. Okay? So, meron siyang wisdom. Okay? But pagdating sa knowledge, hindi niya ina-apply, mga kapatid. So, ganun po, mga kapatid. Ang sinasabi po rito sa ating pong binabasa, mga kapatid, na ang pagkatakot sa Panginoong Diyos, sabi dito, tanging mga, sabi sa Kawikaan, tanging mga hangal lamang ang tumatanggi sa karunungan at disiplina. Praise God. Hallelujah.
So, gayon din naman mga kapatid, yung pagkatakot sa Panginoon ay nagbubunga po ng buhay. Nagbubunga ng kapahingahan, nagbubunga po ng kapayapaan at kakontentuhan sa buhay. Yan po makikita po natin, mababasa natin sa Kawikaan 19:23. Ganito po ang ating mababasa dito po sa sinasabi po rito. Kawikaan. Okay? Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan mga kapatid, sabi rito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. Ang gumagawa nito ay makararanas, pakinggan ninyo makararanas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. Malinaw. Okay, basahin natin. Kasi yung paggalang na tinutukoy dito, ito yung takot. Fear of the Lord. Fear. Ang tawag dito, banal na pagkatakot sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Glory to God. No? Amen po ba? Sabi riyan, the fear of the Lord leads to life. And whoever has it rests satisfied. He will not be visited by harm. Wow! Napakaganda mga kapatid. No, pag ikaw ay may takot sa Diyos, sabi rito, ito ay magdudulot sa iyo ng buhay na kontento. At kailanman ay hindi ka dadalawin ng kapahamakan. See? Praise the Lord. Hallelujah. Hindi lang yon, sinasabi dito that the fear of the Lord, this is the fountain and life. Proverbs 14:27, ano sabi riyan? The fear of the Lord is a fountain of life, that one may turn away from the snares of death. Wow. Glory to God. See? Ito ang dapat nating pairalin. Hindi yung takot na magbubunsod sa atin sa kapahamakan, mga kapatid. Dapat na makita sa atin itong uri at ganitong klase ng takot, paggalang at pagrespeto sa Diyos. Para bagang yan ay paggalang at respeto natin sa ating mga tatay at sa ating mga magulang. Yung hindi ka natatakot na para kang nakakita ng multo, no? Hindi ganung klase ng takot. Takot na tinatawag na reverential fear. Reverential fear. Ano pang sabi po ng Proverbs 14:26? Sabi rito, in the fear of the Lord, one has strong confidence, and his children will have a refuge. Ayan, malinaw kapatid. Malinaw na ang pagkatakot sa Panginoon nagbibigay sa atin ng buhay, kapahingan, kapayapaan at kakontentuhan sa buhay at pinanggagalingan ng buhay at nagbibigay ng kasiguruhan at nagdadala sa tao sa isang ligtas na lugar. Ayan, kapatid. So kung maghahanap ka ng ligtas na lugar, kapatid, wala tayong makikitang ligtas na lugar sa mundong ibabaw na ito. Wala nang ligtas na lugar. Kung maghahanap to tayo, kahit saan ka magpunta, ikaw nga'y nasa bahay na lamang, napapahamak pa. Di ba? Praise God. Nandun ka na lamang sa iyong silid. Akala mo ligtas na lugar, pero biglang darating ang isang kapahamakan. So kahit saan tayo magpunta, wala nang ligtas na lugar sa mundong ito, kundi sa piling lamang ng ating Panginoon. Kung tayo po ay magkakaroon ng banal na pagkatakot sa Kanya, sinasabi rito, bibigyan niya tayo ng kasiguruhan, yung pong seguridad ng ating buhay, at dadalhin ang bawat isa sa atin sa ligtas na lugar. Praise God! Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Sa problema Alright, binabati natin ang
Isang mabiyat mapagpalang umaga ang ating mga kapatid mula po sa Toronto, Canada. Isang mabiyat mapagpalang umaga kay Sister Rosemary de la Cruz at gayon din sa iyong asawa na si Brother Gilbert de la Cruz. At gayon na rin sa inyong mga anak na sina Daryl at Casey. Kay Mami Carmen, Mami Remy Soribio naman mula po sa TS Cruz Subdivision. Good morning, Mami Remy. At kay Tatay Marino Soribio, praise God, hallelujah. Sumisigaw na po ako, Mami Remy Soribio, para lumakas lamang ang aking pong tinig. Hallelujah, good morning kay Kagawad Obet Soribio at kay Diana, praise the Lord, hallelujah. At sa Doña Josepa Subdivision naman kay Sister Rose and Brother Romita Sibit, good morning sa inyong mag-asawa at kay Ruru. Mula naman po sa Taiwan, binabati natin isang mabait mapagpalang umaga, Sister Poy Porol Reyes, at sa iyong mga employer, gayon na rin sa iyong mga mahal sa buhay na nasa Nueva Ecija. Praise God, hallelujah, glory to God. Naisip lang tapusin ang buhay na kay Rutin sa paligid. So nakita na po natin mga kapatid at napag-alaman na natin ang ibubunga itong unang uri na binabanggit po dito, unang uri ng takot na binabanggit po sa Biblia. Ang tawag dito ay banal na pagkatakot, reverential fear. Ito ay isang kapaki-pakinabang para sa lahat ng mga nagtitiwala at nagbibigay ng banal na pagkatakot sa Diyos. Kaya nga, hinihimok ang bawat isa na nararapat lamang na magkaroon ng pagkatakot sa Panginoon. Praise God. Okay? Sa iba po kasi, malakas daw po. Yung iba daw po, Pastor, pacheck po ninyo dahil volume na po kami. Pag mic, mahina po. Pag sound po, malakas na rin po yung aking pong nakatodo na po itong aking pong microphone. Sagad na po. Ayan. Alright? Nakasagad na po yung aking mikropono, mga kapatid. Praise the Lord. Okay, comment nga po dun sa iba kung medyo mahina daw po, sa iba mahina. Baka po sa mga signal na po natin yan, ano po? Kasi meron po sa iba malakas po. Praise God, hallelujah. Paki-comment lang po at good morning kay Maldina Nganger, kay Cherry. Good morning sa iyo, friend. Hallelujah. At sa iyong pamilya, ha? O, sabi ni Sister Frances Pinsan, loud and clear po. O, yan, o. So, sa kanya-kanya na po. Sabi ni Sister Rose Tasibit, malakas po. O, ayan, malakas. Praise the Lord. Alright? So, gaya po ng aking nabanggit, mga kapatid, ito po yung isang uri at isang klase ng takot na kapaki-pakinabang. Praise God. Pero meron po tayong pag-uusapan pa na ikalawang uri ng pagkatakot, na hindi po ito makatutulong, kapatid. So from Canada, loud and clear. Ayan, yung mga nag-comment. Praise God. So ano po itong ikalawang uri ng pagkatakot na walang anumang pakinabang at walang maitutulong kapag ito ang pinairal po natin sa ating mga buhay. Praise God. Ito po yung binabanggit sa ikalawang Timoteo. Ikalawang Timoteo 1:7. Sabi rin ni Sister Lori, ganyan talaga CP yun. Kay Fred, mahina CP. Ko, malakas sound. Kay Brother Fred, mahina. Sa CP ni Brother Fred, pero sa CP ni Sister Lori, malakas. Depende na raw po sa CP. Palitan na yung mga cellphone na yan. Bumili na kayo ng iPhone. Praise God. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Ang mahal naman nun. Purihin ng Panginoon. Alam niyo kung para mas maganda, malinaw yan, gumamit po kayo ng earphone or headphone. Ayan. Mas maganda po, mga kapatid. Tignan nyo, sabi dito. Yes po, mahina po. Naka-Bluetooth na po ako. Lumalakas lang po ang pag-music. Okay. Sa akin din mahina, sabi naman ni Sister Emily, depende na po talaga sa lugar, mga kapatid. Nakadepende na sa
lugar. Praise God. So ano pa yung sinasabi rito sa ikalawang Timoteo 1:7? Anong sabi rito? Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Ang espiritu ng pagkatakot at pagkamahiyain ay hindi nanggagaling sa Diyos. Ayan. Nararanasan nyo ba yan, mga kapatid? Yung bang ikaw ay nahihiya na mag-share ng Word of God? Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ni hindi mo maipagpatotoo na ikaw ay binago ng Diyos, na ikay pinagpala ng Diyos. Bakit? Kasi nandun yung espiritu ng pagkamahiya. Ha? Yun po, mga kapatid. At may mga takot na natatakot ka sa, alam niyo naman po, maraming klase ng takot. Di ba? Pero ang pinakamatinding takot na nararanasan ng isang tao ay yung tinatawag nating imaginative fear. Yun. Ano yung imaginative fear? Natatakot ka sa wala. Yun po, mga kapatid, na para bagang wala pang ang nangyayari, natatakot ka na. Di ba? Iniisip mo na kaagad kung ano yung mangyayari, na late lang ng uwi yung anak mo, yung asawa mo, kung ano-ano na yung naiisip mo, natatakot ka na, nangangamba ka na. May naramdaman ka lang, no? Nauna na yung takot. So, itong klase ng mga takot na ito, hindi po ito kapaki-pakinabang, mga kapatid. At kung minsan, bawat isa sa atin ay dinadaig tayo ng espiritu ng katakutan. Yes. Maging mga Kristiyano, maging mga mananampalataya, nadadaig po ng espiritu ng katakutan. Di ba? Lalo na yung mga negosyante na mga di ba? Yung magsisimula pa lamang magnegosyo, natatakot na, baka malugi, hindi pa nagsisimula, lugi na kagad yung iniisip, may takot na agad. Kapaki-pakinabang ba ang ganitong mga klase ng takot? Hindi po, mga kapatid. Alalahanin natin, hindi tayo binibigyan ng Diyos ng espiritu ng katatakutan. Kaya para ito ay ating mapagtagumpayan, kailangan nating magtiwala ng lubusan. At hindi lamang basta magtiwala, kundi ibigin mo, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Bakit po? Kasi malinaw po ang sinasabi ng unang Juan 4:18. Anong sabi dito? Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Excuse me. Yes, nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal ang pag-ibig. Malinaw yan, mga kapatid. Praise God. At kung atin titignan sa salin po ng English, ganito ang sinasabi riyan. Anong sabi riyan? There is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. Ibig sabihin, ipinakikita lamang ng takot mo, kapatid, na hindi pagganap ang iyong pag-ibig sa Diyos. Kaya nga iniuutos ng Panginoon, di ba, sa atin na ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas mo. Bakit? Para mawala, maibsan ang lahat ng takot sa iyong buhay, kapatid. Kaya kung gusto mong wag maghari at hindi ka pagharian ng takot na ito, kapatid, napakasimple lang.
ibigin mo lang ang Diyos ng buong buo. Yes. Praise God. Hallelujah. Yan ang malinaw na binabanggit dito. Tanda natin, walang sino mang tao ang perpekto at nalalaman ito ng Diyos. Kaya nga ito ang dahilan kung bakit napakarami ang paalala ng Diyos sa kanyang mga anak laban sa pagkatakot. Mula sa aklat ng Genesis hanggang sa aklat ng Revelation, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na huwag matakot. Kapatid, alam nyo ba na kung ilang beses ito binanggit, ang salitang do not be afraid or do not fear, by 366 times. Hallelujah. Ilang araw meron sa loob ng isang taon? 365. May reserve na isang araw. At yung isang araw na yon, ini-reserve iyon ni Lord pag dumarating po yung leap year. Kasi pag may leap year, 366 days. Kaya araw-araw, pinagsasabihan ka ni Lord na huwag kang matakot. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. So araw-araw nagpapaalala si Lord sa bawat isa sa atin mga kapatid. Halimbawa na, doon po sa Isaiah 4:10, pinaalalahanan tayo ng Diyos. Sabi rito, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. So napakaganda ng paalala nito. Kapatid, di ba? Napakainam na tayo ay makinig sa mga paalalang ito ng ating Panginoong Diyos. Nakita ninyo? Sinong magpapalakas ang Diyos? Sinong tutulong ang Diyos? Sinong aalalay? Siya pa rin. Kapatid. Hallelujah. Kaya walang lugar ang takot sa isang nagtitiwala at buong pusong nagmamahal sa Diyos. Ano man yung iyong pinagdadaanan sa buhay, ano man yung iyong estado ng kalusugan, kung meron ka mang malubhang karamdaman, hindi ka dapat magkaroon ng takot at pangamba dahil merong Diyos na nagtitiyak sa iyo, na nagsisiguro sa iyo na hindi ka niya pababayaan. Amen po ba? Hallelujah! Purihin natin ang Diyos na makapangyarihan. Palakpakan po muna natin si Lord mga kapatid. Hallelujah! Glory to God. Hallelujah! Good morning kay Scarlett Miley Agustin. Good morning, good morning. Wala kayo ng Sunday Scarlett Praise God. Kasi maulan. Ayan. Ang anak ng Diyos, takot sa ulan. Naman. Huwag lang magkasakit. Jesus sa kasalanan. So napakagandang paalala ito sa bawat isa sa atin mga kapatid, no? Na hindi tayo dapat magkaroon ng takot dahil may dahilan ka kapatid, no? Dahil nga sa oras ng iyong takot, ikaw ay aalalayan ng Diyos. Ika'y palalakasin ng Diyos. At hindi lang yun madalas sa buhay ng bawat isang mananampalataya, ang kinatatakutan natin yung ating bukas, kung ano ang mangyayari sa atin. Diba? Lalo na ngayon nagtataasan ng mga bilihin, nagtaas ang mga bigas, nagtaas ang gas, nagtaas ang kung ano-ano na mga nagtataasan, nagkaroon na ng domino effect. At ang daming tao ngayon, punong-puno ng takot at mga alalahanin. Yes. Pero ano sinasabi sa atin ng ating Panginoong Diyos? Hallelujah. Ang paalala sa atin ng ating Panginoon, sinasabi dito,
ang Diyos ay nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Kung yung ibon nga sa kalangitan, inaalagaan ng kumbaga ay walang nag-aalaga sa kanila. Di ba? Praise God. Pero pinakakain ng inyong Ama sa langit, binibigyan niya ng mga pangangailangan. Nagmamalasakit siya, kapatid. Kaya nga, sinasabi ng Mateo 10:31, 31, huwag kayong mga takot, kayo'y lalong mahalaga kaysa sa maraming maya. Mas mahalaga tayo sa ibon. Praise God. Tinutukoy ng mga talata dito na maraming uri ng pagkatakot. Sinasabi sa atin ng Diyos na huwag kayong matakot. Kung kayo man ay nag-iisa, kung kayo man ay pinanghihinaan, kung mayroon mang mga taong ayaw makinig at hindi nakikinig sa iyo, nangangailangan tayo ng mga pangangailangan pisikal at material, ang mga at sinasabi dito, ang mga talatang ito sa banal na kasulatan na makikita po natin at nasasakop ang lahat ng uri ng espiritu ng pagkatakot. Praise God. Ano ang sinabi ni David? Sabi ni David sa awit 56:11, sa Diyos ay inilagak ko ang aking tiwala. Hindi ako matatakot anong magagawa ng tao sa akin. Awit 56:11. And parallel to this verse, basahin natin sa Hebreo. Praise God. Na sinasabi po dito sa aklat ng Hebreo. Alright? Hebrews chapter 13. Kung paanong sinabi po ni David, ay sinasabi rin po dito sa Hebreo. Anong sabi rito? Sa talatang 6, kaya't buong tapang nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. Ayan. Sinitas ng talatang ito yung sinabi po ni Haring David. Mga kapatid, praise the Lord. Hallelujah. So, malinaw na sa mga kaganapang ito, makikita po natin kung papaano ang Panginoon Diyos ay nagpapakita sa atin ng katiyakan kung paanong tayo at anong klase ng takot ang dapat na nagahari sa buhay ng bawat isa sa atin. Tandaan ninyo, ito ang mga kahangang-hangang patotoo sa kapangyarihan ng pagtitiwala sa Diyos. Anuman ang mangyari, sinasabi po ng mga awit na ito na patuloy siyang magtitiwala sa Diyos dahil nalalaman niya at nauunawaan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang susi upang mapagtagumpayan ang kasalanan ay ang pagtanggi na matalo ng pagkatakot dahil sa buong pagtitiwala sa Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos ay pagtanggi na pagharian tayo ng takot. At ito ay pagbaling sa Diyos kahit sa gitna ng napakadilim na mga sandali ng ating buhay. At pagtitiwala na aayusin niya ang lahat. Ang pagtitiwalang ito ay nanggagaling sa pagkilala sa Diyos at sa pagkaalam na siya ay mabuti. Mabuti ba ang Diyos, mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Gaya ng sinabi ni Job nung nakaranas siya ng mga pinakamabigat na pagsubok sa kasaysayan ng mundo o sa kasaysayan ng Biblia. Hallelujah!
Sabi ni Job, hindi ako matatakot kung ako man ay patayin. Maiharap lamang sa kanya itong aking usapin. Yan ang kanyang binanggit doon sa Job chapter 13 verse 15. Ha? Kaya kung matututunan nating magtiwala, maglagak ng buong pagtitiwala sa Diyos, hindi na tayo matatakot sa mga bagay na dumarating sa atin, mga kapatid. Masasabi natin ng may buong pagtitiwala gaya ng sinabi ni David. Ang nagtitiwala sa iyo'y magagalak, masayang aawit sila oras-oras, iyong iingatang yaong mga tapat na dahil sa iyo'y lumiligayang ganap. Awit 5:11. Kaya kapatid, may dahilan ba para ikaw ay mangamba? May dahilan ba para ikaw ay pagharian ng takot? Kung ikaw ay buong pusong nagmamahal sa Diyos at buong pusong naglalagak ng tiwala sa Kanya, kapatid, walang dahilan para ikaw ay pagharian ng ganitong klase ng takot. Tandaan mo, kapatid, let all who take refuge in you rejoice. Let them ever sing for joy and spread your protection over them, that those who love your name may exalt in you. Praise God. Hallelujah. Kaya kapatid, pag natutunan mo na mahalin ang Diyos ng iyong buong puso, tanda mo, the perfect love of God casteth away fear. Yun lang ang susi. Pagingganapin mo ang pag-ibig mo sa Diyos dahil yan ang unang-unang utos. Kaya yan inilagay bilang unang utos para hindi ka magkaroon ng anumang klase at anumang uri ng takot sa iyong buhay. Si Job, handa siya, mamatay man siya. Ako, maging sa aking buhay, nakahanda rin po ako kung anuman po ang maaring mangyari sa akin dulot ng aking karamdaman. Pero hindi ako natatakot dahil alam ko ang Diyos ko ay napakabuti. At ako'y buong pusong nagtitiwala sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ngayong umaga, kapatid, dalawang klase lamang ang pagpipilian mo. Anong uri ng takot ang paiiralin mo sa iyong buhay? Ang espiritu ng katatakutan o yung tinatawag nating fear of the Lord? Tandaan ninyo, sinasabi, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katatakutan, but soundness of mind. Praise the Lord. Hallelujah. Nawa, nabigyan po tayo ng linaw tungkol sa dalawang uri ng takot na ito. Hallelujah. Ngayong umaga, kapatid, maaring ikaw ngayon ay mayroong nararamdamang takot dahil sa iyong pinagdadaan ng problema. Dahil sa iyong kalusugan, kapatid. Gusto kong sabihin sa iyo, magtiwala ka lang sa Diyos. Buong pusong pagtitiwala. Hallelujah. Ano bang sinasabi ng Panginoon tungkol sa pagtitiwala? At paano tayo buong pusong magtitiwala sa Kanya? Maaring yan ang ating maging paksa bukas, mga kapatid. Kung paano ang buong pusong pagtitiwala at paano natin ipakikita sa Diyos ang ganap at tunay na pagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord at tayo po ngayon ay lalapit at dadako sa ating pong mga kahilingan. Hallelujah. Glory to God. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Sa problema'y humaharap, parang wala itong katapusan.
Tako po tayo sa ating pong mga prayer request. Pwede na po ninyo ipadala ang inyong mga kahilingan, mga kapatid, lalong-lalo na yung merong mga matitinding pinagdadaanan sa kanilang mga kalusugan. Ha? Praise God. Sama natin sa ating mga panalangin. Alright, sabi ni si Sir Len, ha? Si John Sa bawat batan, ang Diyos ang laging katutunan. Kung mananalig at magtitiwala sa Diyos na makapangyarihan, sa Kanya'y walang mahirap, kung ikaw ay lalak. Okay, ating isama sa ating mga panalangin ngayong umagang ito ang ating mga kapatid, Pastor Frank Diato, at ganun din Gilbert Bambalan, Susie Belita at si Brother Totoy Valdez na ngayong mga oras na ito ay nasa dialysis center. Ha? Praise God. Sama rin natin si Brother Lito Topacio, Juan Carlo Balingit, Michael Prisha and Earhart Saka, Pauline John Magana and family, Bong and Emmy Magana and family, Vince Magana and Emma Nabat, Lydia Menrique Magana, Mami Carmelita Hartsak ng Bohol, praise God, Francis Painsan and family, Ginger Robles and family, Maria Teresa Painsan and family, Grace Painsan and family, Agnes Cañazares and family, at ganoon din si Rochelle Robles, praise God, Painsan Robles, isama rin natin sa panalangin ng kanyang buong pamilya. Sama rin natin sa panalangin Lani Liwag, Marilyn Estonacto Foster, Marilyn Israel Quinto and family, Rosemary and Gilbert de la Cruz and family, Chica and Edison Sobrepeña and family, Leo and Maria Santos and family, at ganun din po sina Diana and J.R. Caligdan and family, Chicken Edison Sobrepeña and family, Max and Memia Tapulaw and family, Salud and Rodel, Kathleen and Kelsey Kahala. Sama rin natin Brother Arnel Alpon and Sister Angie Alpon and family, Lisa Domingo and family, Jun Soribio and family, at ganoon din po sina Marvin and May Soribio and family, Mario and Marlene Soribio family. Pastor, pasama po sa panalangin ang malapit na panganak ng aking anak na si Leo Pebienbiay. Okay, sama natin. At pati na rin sina Judith Nebres at sina L.A. sa Nebres. Sama rin natin dahil sila yung mga nagdadalang tao rin. Praise God. Hallelujah. At sama rin natin sa panalangin sina Epremia and Gerson Abia and family, Job Abia, Jojo at Jonathan, praise God, Rowena Morgan Connor, Enrique Merima, Remy Robino, Rachel Rogelio, Annabel Amanda Arian and Rodel Costales, Mary Jo and Kit Mendoza and family, Dalena and Nabardo family, Gonzales family, Mary Grace Somido and Vickers and family, Dan Somido and family, Emmy Diaz and family. Sama rin natin sa panalangin Architect Leo and Sister Nene Lourdes Rosas and family, Lloyd Neves and family, Ignacio family, Levi and Ruel Rafael and family, Lily and Albert Pangilinan and family, Lorna Gonzales and family, Fred and Lori Lopez and family, Sister Poy, Porol Reyes and family, Nene sa Pangilan family, Romeo Ross Nasipit and family, Luisito and Eloy Liquiabas and family, Jennifer Labis Cato and family, Mami Chuchi Yuson at Endido, Ma'am Guadalupe Labis and family, Sanggalang and Topacio family, Esther Pagtakan and family, Francis and Neng Ragasa and family, Nap and Alice Dorano and family, Cecil and Elias Gloria and family, Elena and Eric de los Santos and family. Sama rin natin ang Agustin family, praise God, MC Betcha and family, praise God, hallelujah. Sama rin natin Cecil and Elias Glory, Elena Eric de los Santos and family, Lim and Sam Andre Primero and family, Ana Bulag and family, Seni and Reyes Casjunior and family, Brother Baba Tendido and family, Rude and Liobi Palomares and family. Sama rin natin ang ating sa ating panalangin sina Shelo Martinez at ganoon din Justin Cañazares, Rainiel Mark Macob, Edward and Isabel Cañazares, at ganoon din po sina Patricia Gedang, L.A.N. Ethel Cabezas, Mick Manansal, Albert Tolentino, and June Painsan. Itong mga negosyo at kabuhayan ng ating mga kapatid, ang Rosas Kitchen, TPC LLIC, at ganoon din po ang Enworth Pest Control ni Sister April Eusebio, OC Thompson Diagnostic Clinic, MCB Coffee Shop, Russia Burger. Sama rin natin Divine Intervention para po kay Francois, kay Labuching, Francois, praise God, hallelujah. Purihin ng Diyos, Francois Painsan. Okay? Sama rin natin sa panalangin ng Revlink Internet Service, Kayok GPS and Mobile Device Integrated Services, Briskit Enterprises, Veterans Motor Shop,
Jesus, our Wisdom Christian School Architectural Serving Architect Leo, Bookkeeping Sister Lilian Albic Pangilinan, at Car Rental Service ni Brother Fred and Brother Lloyd, House Rental ni Nanay Letty, Lori, Lisa Domingo, and Remy Mendoza. Alright? So, tayo po'y dumako sa ating pong panalangin ngayong araw na ito, mga kapatid. Alright, sabay natin sa panalangin. Delivery ngayong September. So, marami tayong kapatiran na napiyayaan ng anak. Dakila at makapangyarihan naming Diyos, Ama sa langit, ngayong umaga, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan sapagkat sa umagang ito ay biniyayaan po ninyo kami ng espiritu ng kainahunan, espiritu ng kapayapaan, at ayaw mo na ang bawat isa sa amin ay napaghaharian ng espiritu ng katakutan. Sa umagang ito, kami po ay buong pusong nagtitiwala at patuloy, O Diyos, na nananalig na Ikaw ang Diyos na sa amin ay patuloy na nagbibigay ng kalakasan, na sa pamamagitan ng iyong mga salita, Ama, ay iyo po kaming inaalalayan ng iyong katuwiran. Ikaw ang Diyos na nagpapamalas ng iyong kabutihan sa pang-araw-araw naming buhay. Kaya naman, Ama, sa umagang ito, kami, O Diyos, ay lumalapit sa iyong banal na trono upang minsan pa makamit namin ang iyong awa at abag sa panahong kailangan namin ito. Diyos, narinig po ninyo ang mga pangalang aking binanggit at nakita po ninyo ang iyong mga anak na isinulat nila ang kanilang mga kahilingan. Alam namin, O Diyos, na bago pa man ito lumabas sa aming mga labi, alam mo na ang lahat ng mga pangangailangan. Pero nais mong ito ay lumabas sa aming mga labi upang ito ay tanda ng aming pananampalataya at pagpapahayag, Panginoon, ng pagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Itinataas ko po sa iyo ang aming mga kapatid na mga nagdadalang tao at mga may puno ng kabuuan ng Panginoon Diyos. Sa kanila pong panganganak, Ama, ikaw ang mag-intervene. Lord, alalayan at pangunahan po ninyo ang mga manggagamot na magsasagawa ng pagpapaanak sa aming mga kapatid ng ito, God. At ako'y naniniwala, O Diyos, na sa mga sandaling ito, Ama, ay patuloy mo po silang aalalayan at nawa ang kanilang mga sanggol ay maging ligtas, maging malusog, gayon na rin ang kondisyon ng mga sinatanggal. Samahan niyo po sila sa panahon ng kanilang pagdadalang tao hanggang sa pagle-labor, hanggang sa mailuwal nila ang kanilang mga tao. Salamat po, Diyos. Patuloy ko pong tinataas sa iyo si Juan Carlo Balin, Panginoon. Patuloy ko pong tipuin, Panginoon, ang kanyang mga labi. O God, nawa ay tuluyan niya siyang makapagsalita at makarecover siya mula sa kanyang pagiging stroke, Panginoon Diyos. Gayon din kay Pastor Frank Biaco, Panginoon Diyos. At ganoon din kay Brother Lito Topacio. Salamat po, Diyos, sa mga oras na ito, Ama, na ikaw ang Diyos na magpapagaling sa lahat ng mga kapatid na may mga karamdaman katulad ng cancer, katulad ng COVID, katulad po ng diabetes, sakit sa puso, Panginoon Diyos, at sakit sa kanilang mga nerves. Meron silang mga tinatawag, Panginoon Diyos, na kidney problem, nagda-dialysis right now. In the name of Jesus, O God, we totally declare divine healing miracle upon them, O God, right now, in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon. At dalangin ko rin po, Panginoon, sa kapatid po ni Ann, si Betchay na si Ramon.
na ngayong oras na ito, Panginoon, ay mayroon nasa state of depression, Panginoon Diyos, bunga ng takot na nasa kanyang isipan, Lord. Lapatan mo po siya ng kapanatagan at kapayapaan. Paghariin mo, Panginoon, ang iyong banal na espiritu sa buhay ni Ramon at pinapawi namin, Panginoon, at pinalalayas namin yung espiritu ng depression right now. In Jesus' name, oh God, palayain niyo po sila, Panginoon Diyos. Salamat po, Ama, sa kagalingang iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon Diyos, kalusugan ng aming mga katawan. Salamat po ng marami, Ama. At sa aking mga kapatid na mga nagdadaos ng kanilang mga kaarawan, pagpalain po ninyo sila. Nawa, Panginoon, ay lumawig at tumaba pa ang kanilang buhay na puno ng kalusugan at kalakasan. Gayon din sa mga nagsisapit sa kanilang anibersaryo. Lord, itinataas ko rin po sa iyo ang mga negosyo, mga kabuhayan ng iyong mga anak. Patuloy niyo po itong pagpalain, Panginoon. Sa kabila na marami pong nagsasara, marami pong nalulugi, Panginoon Diyos, ng mga negosyo, pero kami naniniwala at sumasampalataya, Ama, na itong mga negosyo at kabuhayan ng iyong mga anak na ipinagkatiwala sa kanila ay patuloy mong pagpatagumpayin, patuloy mong palalaguin, pauunlarin, Panginoon Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na binibigyan nila ng kaluwalhatian at kapurihan sa kanilang mga negosyo at kabuhayan. Gayon din ang aming panalangin, Panginoon, sa kanilang mga profesyon. Sila na mga nagtatrabaho, meron silang mga kumpanya, meron silang mga employer, O God. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang kanilang mga kumpanya, ang kanilang mga employer, at maging pagpapala sila, Panginoon, sa kanilang mga kumpanya, Panginoon Diyos. Salamat po sa iyong mga kabutihan sa bawat isa na patuloy na nagpapamalas ng kanilang ganap na pag-ibig sa iyo. At higit sa lahat, Ama, ngayong oras na ito, itinataas at itinadalangin din po namin sa iyo ang nalalapit na eleksyon ng mga barangay, O God. Pangunahan po nito, dalangin namin ang mapayapa at maayos na eleksyon sa kabuuan po ng aming bansa. Lord, itinataas ko rin po sa iyo, Panginoon, ang bawat proyekto ng sa Diyos ng New Era, sa Diyos walang imposibleng ministry, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang nalalapit na anibersaryo ng sa Diyos walang imposible, ang New Era, sa Diyos walang imposible, Panginoon. Nawa ay maging matagumpay po ang aming pong simpleng pagdaraos po ng aming pong anibersaryo. Salamat po, Ama. Pinadakila, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong kabutihan. Ang lahat ng ito'y aming dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng pinagaling, ang lahat ng pinagpala ay magsabi lamang ng Amen, Amen, and Amen. Praise God, hallelujah, glory, glory, glory to God, hallelujah, Amen. Binabati ang ating mga kapatid na mga nagsipagdaos ng kanilang mga kaarawan, kay Sister Sally Templo. Happy birthday, Sister Sally. Belated, kahapon yan, praise God. At ganun din kay Sister Merlin Raquel Corpus ng Cagaya o Isabela, praise God. Sa isang maligaya ng Tuguegarao, praise God. Kay Sister Merlin Raquel Corpus na ngayon ay nasa Boracay, doon nagdalaos ng kanyang kaarawan, praise God.
purihin ang Diyos na buhay. Okay? So, maraming salamat sa lahat ng mga nakibahagi ngayong umagang ito, sa lahat ng mga nag-aral at nagbulay-bulay ng kanyang mga salita, at aking dalangin na patuloy tayo pong pagpalain ng Diyos sa araw na ito. Praise God, nawa ay samahan tayo ng Panginoon sa buong maghapong ito, mga kapatid, na anuman ang ating gagawin ay maging pagpapala sa buhay ng bawat isa, at tayo po ay patuloy na ingatan, gabayan ng Diyos sa buong maghapong ito. Maging matagumpay ang ating buong araw na ito, mga kapatid, dahil inuna natin ang kanyang kaharian. Alright? Praise the Lord, purihin ang Diyos na buhay. At kung kayo'y pinagpala, mga kapatid, maaari po kayong tumulong sa pamamagitan po ng ating pong mga handog at kaloob. Pwede po ninyo ipadala yan sa ating pong GCash account, 0920-436-9922. Hallelujah! Praise the Lord, glory, glory, glory to God! Shout out and good morning to Sister April Eusebio ng Quezon City. At kay Sister Lisa Domingo, good morning Sister Lisa, kina Jonathan, kina Bobby, at kay Rosel. Hallelujah. At ganyan din kay Sister Lynn Kalinawan at Sam Andre Primero. Good morning, good morning. Pero maraming salamat sa lahat. Magkita-kita tayong muli bukas, mga kapatid. At sama-sama tayong muli maglingkod at magbigay ng kaluwalhatian at kapurihan sa ating dakilang Diyos na buhay. So maraming salamat sa mga nakapiling at nakasama natin sa araw na ito. At ako'y naniniwala at sumasampalataya at nagtitiwala na ang Diyos ay pagpapalain tayo sa buong maghapong ito. To God be all the glory sa pangunguna po ng ating Panginoon Jesucristo at sa pamamahala po ni Pastor Nene Principe at sa kasama kong Pastor Tony Rodeo. Ito po ang inyong nakapiling Pastor Manny A. Dalena. Sa inyo po ay laging nagsasabi, huwag tayong mag-aatubili na lumapit sa trono ng mabaging Diyos upang kamtan ng awat-abag sa panong kailangan natin ito, sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Stay safe, stay strong, stay healthy. To God be all the glory. Bye-bye na po, mga kapatid. See you tomorrow.